least naman, on the other hand, mga bossing, at least natalo si Abalos. Yung nuknukan na yabang ng putang inang Abalos na yan, at least natalo. O hindi ba masaya na rin tayo, natalo si Abalos. O natalo si Pacquiao na sinungaling na manggagamit din. Sino pa yung mga natalo? Dahil lang, sino pa yung mga hindi nanalo sa alyansa ng mga kupal? Si Abi Binay, putang ina mo ka, hindi ka nanalo, kupal ka. Oh. Di ba? At saka wala kahit na isang makabayan na senatoriable na nanalo. So, kahit na papaano, medyo okay pa din. At saka kahit na papaano, sabi nga the show must go on. Basta importante, hindi nanalo si Abalos, okay na. At saka nawala na itong mga hayop na ito. Nawala na itong mga kupal na ito. Diyan sa diyan sa kapangyarihan. Talo si Abante. Talo si Kimbo. Putang ina, talo si Fernandez. Ito si Tililing. Taragis puro sa kangkungan. Talo din yan na yung guilty ng child abuse. Si Franz Castro na pinsan ni Claire Castro. Talo din yung mangkukulam. Mukhang mangkukulam lang pala. Diyan sa Cebu na si Gwen Garcia na traidor sa mga Duterte. Oy, alam nyo ba, nakausap natin yung nanalong gobernador dyan sa Cebu. Si Pambari 4, napakabait nun. Akala ko talaga hindi siya mananalo. Pero talagang lahat ng narinig ko sa Cebu, nanalo. Sabi ko nga, sobrang imposible. Lalo na sa local elections, nanalo yung mga PDP Nanalo yung mga PDP. Tapos, katulad to si Pambari 4. Walang pondo to. Si Pambari 4, umangkla yan sa Pastor Apollo for Senator movement. Lahat ng mga political rallies, town hall meetings ng KOJC sa Cebu, sinama namin to, si Pambari 4. Nanalo siya. At alam ba sabi niya? Kaya daw siya tumakbo dahil daw kay Pastor Apollo Kibuloy. At saka sabi niya, pagka nanalo ako, talagang papupuntahin ko si Pastor dito, pabibindisyonan ko yung Kapitolyo dahil maraming niyawa dyan. So kahit na papaano, natalong mga hinayupak na ito, ayan, si Kimbo, yan, ito, si Dalipe. Yan, natalo, si Fernandez, si Abante, yan, Zamora, yung babaeng laging busog. Kahit gutom, naninyabang-yabang, feeling niya, kaya kalibel niya na si Inday Sara, si Bak din, dyan sa Taguig. Ayan, at saka yung Migs Nograles, na isa rin traidor, dating taga-SMNI, pero nanguna pa sa sarado ng SMNI. Siya ang may pakanan yung dyan sa NTC na yung suspension order. Ayan, si Tiniling at kung sino-sino pa. So, at least, mga bossing, kahit na papaano, mabawas-bawasan yung mga demonyo sa gobyerno natin, masaya na tayo dyan. Ngayon, ipaliwanag naman natin. Boss Dada, ano bang mapakiramdam mo naman doon sa iyong pinakamamahal na si Pastor Apollo Kibuloy? Wala ka talaga. Hindi mo na ipanalo si Pastor Apollo Kibuloy. Ikaw pa naman ang spokesperson niya. Wala talaga kayong mga banateros. Hindi nyo na ipanalo si Pastor Apollo Kibuloy. Lahat na lang talaga ng mga sinamahan nyo natatalo. Well, ito lang ang paliwanag natin dyan. Sabi ko nga sa inyo, kami ay sumama sa pagpapakilala kay Pastor Apollo Kibuloy dahil napakaganda nung naging pagpapakilala niya sa amin.
ako bilang isang vlogger at dating bumabatikos kay Pastor Apollo Kibuloy, binigyan niya kami ng importansya at kami ay kanyang kinausap at ipinakilala niya sa amin kung ano siya at kung sino siya. Sa maikling panahon ay nakilala namin siya. Pero mga bossing, napakataas ng awareness ng lahat ng mga Pilipino here and abroad kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung awareness sa kanya is negative. Negative awareness, mga bossing. Yung mga pagkakakilala nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Negative. So, tayo ba'y nalulungkot na hindi siya pumasok? Ako personally, kung si Pastor Apollo Kibuloy ay natalo dahil ayaw lang natin sa kanya, ang tanga-tanga natin. Bakit? Ano ba ang isusulong at isinusulong ni Pastor Apollo Kibuloy? Isinusulong ni Pastor Apollo Kibuloy ang zero corruption. Walang corruption. Tapos hindi mo siya binoto. So, ano tawag sa'yo? Isa pa. Death penalty sa lahat ng corrupt. Galit na galit tayo. Ang daming magnanakaw. Ang gagawin ni Pastor pag nanalo, papatayin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Binoto mo? Hindi. O sinong tanga? Plano ni Pastor Apollo Kibuloy na pagdugtong-dugtongin ng Pilipinas para mas mapabilis ang transportation, hindi lang ng tao, pati produkto, turista, mas marami nang pupunta sa atin, at saka investors. Ayaw mo ba nun? Kung hindi mo siya binoto, ayaw mo nun. O ano pa? Free education, pabahay, OFW pension, healthcare, libreng gamot, turismo, lahat ng kanyang 70 proposed bills na nagawa nung siya ay nakapiit, lahat yun ang makikinabang tayong mga Pilipino. Name it, kung anong maisip mo. Food security. Ano pa ba yung mga, ni Pastor? Libreng medical assistance, libreng legal assistance, libreng edukasyon. Mantakin mo yan, meron siyang eskwelahan. Tapos, reforma sa mga kulungan. Dahil nakulong siya, nakita niya kahirapan sa kulungan, gusto niyang maggawan ng reforma yung sistema sa kulungan. Lahat ng yan, sino makikinabang? Pilipino, tayo. Ba't di mo binoto kung hindi mo binoto? Diba? Bakit mo hindi binoto? Kaya nga ako, naniniwala ako na may magic na nangyari dito. Sino ang ayaw sa ganong klase ng mga plataforma? Hindi naman kayo lahat mga relihiyoso, mga putang ina nyo. Kasi kung ang pinagbabasihan nyo, kaya hindi ko iboboto si Pastor dahil sa mga pronouncement niya ng Son of God and all, anak ng tinapay. Natural, anak siya ng Diyos. Ikaw ba? Hindi ka ba anak ng Diyos? Putang ina mo ka, kung hindi ka anak ng Diyos, edi anak kanino? Ng demonyo. Tarantado kayo. So yun lang ang pinagbasihan nyo, and that is spiritual. Meron siyang paliwanag, pahayag, kapahayagan tungkol dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, Bayang Pilipinas. Napakaganda ng gusto niyang mangyari sa Bayang Pilipinas kahit na ano ang iyong religious orientation. Kung ano man ang iyong paniniwalang espiritual, wala siyang pake. Pilipino ka, makikinabang ka sa mga gagawin ko para sa Pilipinas. Hindi na kailangan ni Pastor ng pera. Nakita nyo naman, nakapag-mobilize sila, live broadcast ng mga meeting di avance, buong kampanya sa buong Pilipinas. Pastor Apollo Kibuloy, kaya nga finifreeze yung asset niyan eh. Kaya nga yan sinikili, kaya nga yan kinasuhan eh, dahil akala nila lahat ng pera ng mga Duterte dito nang gagaling eh. Di ba? Kaya nga siya tinrabaho eh. Dahil ang daming ang daming resources niyan. So hindi na niyan kailangan. Sabi ko nga sa inyo, without the help of the government,
si Pastor Apollo Kibuloy, nagawa niya na lahat sa simbahan niya. Glory Mountain, Prayer Mountain, eskwelahan, nagpapakain, nagkakawang gawa, tatanim ng puno, linis dito, linis dyan. Yung kanilang 75,000 seating capacity. Tangin na may insecure kayo dyan. Pinaghirapan nila yan. Walang pera ng gobyerno kahit pisong galing dyan. So imagine si Pastor Apollo Kibuloy, kung nagawa niya sa kanyang nasasakupan, magpasakop tayo sa kanya para maranasan natin yung mga nararanasan nila. Magpasakop in a sense na kung pinanalo natin siya senador, binigyan natin siya ng kapangyarihang mag-legislate para sa Pilipino, di ang saya-saya sana natin. Mantakin mo ma-expose ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga magnanakaw. O ganito gagawin niya. Nandiyan dyan si Lacson. Si Lacson ang nanalo. Putang ina, alam mo ginawa ni Lacson. Si Lacson ang gumawa ng liquidation by certification. Yung pera ng mga senador at congressman, putang ina niyan, hindi mo pwedeng i-audit. Basta sinertify nila na naubos na nila, yun na yun. Wala nang hanap-hanap na resibo. Si Lacson ang gumawa nun. Yun ang kine-question natin. Tapos siya nanalo, si Pastor hindi. Ang gagawin ni Pastor, babaguhin niya yun. Ipapanukala niya yung transparency sa pera natin, liquidation by receipt. At kapag hindi ka pumirma, kahit sino ka, kahit kakampi ka niya, kung hindi ka pumirma, putay ko, call out ka niya. So, sinong nawalan? Tayo. O imaginein mo, sabi ko nga sa inyo sigurado ako na yung mga bashers, ibabash tayo dyan. O ano ngayon, natalo si Kibuloy nyo. Tangina, hindi si Pastor Kibuloy ang natalo. Ang natalo dito tayo. So kung dinaya si Pastor, imagine niyo kung dinaya si Pastor para hindi siya manalo, kasi imposible talaga na yun lang yung boto na nakuha niya. Kung dinaya si Pastor, putang ina, dinugas na naman tayo ng pamahalaan. Imbis na sana magkakaroon tayo ng maayos na leader, maayos na mga programa sa Pilipinas, dininay na naman nila tayo. Now, kung natalo si Pastor, dahil hindi mo binoto, tanungin mo yung sarili mo. Nanalo ka ba sa desisyon mo? Kung lahat ng mga binanggit ko na mga programa, yun ang planong gawin ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas, tanungin mo yung sarili mo. Hindi mo ba deserve yun? Putang ina, kung magkaleche-lecheng bayang Pilipinas sa mga susunod na taon dahil kulang yung numero ng mga Duterte-aligned senators and congressmen, putang ina, huwag kayong magre-reklamo. Kasi sa totoo lang, sa mga bashers at saka doon sa mga nakikinig, umpisa pa lang panalo na kami. Umpisa pa lang panalo na si Pastor. Bakit? Mas lalong naipaalam natin sa buong mundo, pati sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino kung gaano kabait si Pastor Apollo Kibuloy, gaano kalinis ang kanyang puso at ang kanyang hangarin na ipakilala natin ng lubos ang Kingdom of Jesus Christ. At dahil dyan sa siege, nakita natin sa mga vlogs natin, nakita nyo, mas naniwala kayo na si Pastor Apollo Kibuloy ay pinupolitika lang. Nalinis niya yung kanyang pangalan. Sabi ko nga sa inyo those 20 million warm bodies that we've contacted with, na-contact natin, nakausap natin sa mga town halls, nagbago yung mga perception nilang negatibo kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ako yung humaharap Ako yung nagpapaliwanag na si Pastor ganito, si Pastor ganyan, ito yung mga nagawa niya, magandang hangarin niya sa inyo. Alam ko na somehow tumatak yun doon sa mga taong nakausap ko. It's just that Boss Dada is not Pastor Kibuloy. Yun lang siguro yun. Si Coach Oli, si Banat Bay, si Master Judea, si Labisdak, they are not Pastor Apollo Kibuloy. Imagine kung nasa labas si Pastor Apollo Kibuloy and he's able to go to those places na napuntahan ko, making town halls, talking, and answering questions. Critical man, kahit ano, sasagutin niya. Spiritual man, politika man, he can answer it. Imagine, kumbaga,
naano na namin yung isip ng tao. Nabago na namin somehow yung isip ng tao. So by then, or by the time comes na Pastor Apollo is out, maayos niya yung kaso niya, and makaikot na siya, balikan itong mga lugar na ito na pinuntahan namin at mga tao na nakontak namin, napakadali na lang niya, mas lalo, kilala na siya nitong mga to. So panalo yun o hindi? Panalo na yun. The fact that Pastor Apollo Kibuloy was able to show the world anong klaseng leadership meron siya, anong klaseng mga members ang kanyang tinaguyod, ilang buhay yung kanyang iniangat, ilang milyong Pilipino yung na-inspire sa istorya nila, ilang Pilipino yung naawa sa kanila na binababoy sila ng mga pulis pagkatapos ng lahat biglang bati-bati na. Nakita ng buong mundo kung gaano kadisiplinado, gaano kababait, gaano kagaganda, gaano katatalino itong mga taga-SMNI, taga-KOJC. Panalo na si Pastor Apollo. Nakausap namin si Pastor Apollo Kibuloy. Nakausap namin siya before this election, yung botohan. And we asked him, sabi ko, ako personally asked him, Pastor, nalulungkot ka ba na hindi ka dinala ng INC? Alam mo ang sabi niya, no, actually, I'm relieved. I'm relieved kasi halimbawa, nanalo tayo, in-endorse nila tayo, tapos may na-disappoint ko sila. O, di ba? At least yung parang wala akong utang na loob kahit kanino. Kung halimbawa man, manalo ako, o at least nanalo tayo ng tayo. Hindi tayo nanalo na may bumuhat sa atin. Although, boto yung gusto natin, pero at least ang utang na loob natin is talagang sa Pilipino, hindi sa mga organisasyon. So, ang sabi niya sa Banateros, na huwag kayong mag-alala. Hindi ako nalulungkot, hindi sumasama ang loob ko. Kasi ganun talaga si Pastor, wala siyang galit sa puso eh. Hindi ako nalulungkot, hindi sumama ang loob ko. Lahat ng nangyayari sa bayan natin, lahat ng nangyayari araw-araw, scripted na yan. Gawa na yan ng Panginoon, lahat yan, will ng Panginoon yan. So kung anong mangyari, kung manalo tayo, kaloob niya. Kung matalo tayo, ibig sabihin, hindi pa natin panahon. Itutuloy natin yung ginagawa natin. Tutuloy natin yung humanitarian services natin. Tutuloy natin yung mga scholar natin. Itutuloy natin yung mga cleanup drive natin. Tutuloy natin yung yung mga pagtatanim natin ng puno. So same old. Babalik lang si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang ministry, which is palaguin lalo yung Kingdom of Jesus Christ na mas lalong nakilala sa buong mundo dahil dito sa election na to. So nagpapasalamat kami sa election na to at tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy, nagkaroon kami ng reason para umikot sa buong Pilipinas, ipakilala si Pastor. So nanalo ba kami? Oo, panalo kami. Kasi kung hindi tumakbo si Pastor, di ba? Kung hindi siya tumakbo na senador, hindi sana kami nag-iikot at kinakampanya siya, pinakikilala siya sa tao. Pero dahil nga nag-decide siya na tumakbo, minobilize niya lahat ng mga assets niya to go around the world para yung plataforma niya ilabas, yung hangarin niya sa Pilipinas ilabas, pagmamahal niya sa bayang Pilipinas ilabas, umikot kami, hiwa-hiwalay kami, nakikipag-usap kami kung kani-kanino. Panalo na kami, di ba? Kasi nalinis na ni Pastor Apollo Kibuloy yung pangalan niya, yung maling perception ng tao sa kanya. Na kung hindi eleksyon, sana nakaupo lang kaming ganito. Nagbabalita lang kami sa SMNI, nakaupo lang kami ng ganito, wala sana tayong mga naabot na tao, hindi ba? So at least yun, face to face, hindi lang sa vlog natin na ipakilala natin si Pastor Apollo Kibuloy. So yun, it's an achievement for us. Malay naman natin, si Pastor Apollo Kibuloy hindi yan hindi yan taong madaling panghinaan ng loob. I am sure na this will not be the last time that you will see him try to clean this country.
With or without legislative powers, Pastor Apollo Kibuloy will still do kung ano yung laman ng puso niya, which is linisin, tulungan ang gobyerno para maging maayos ang Pilipinas. Hindi siya ihinto dyan. Pwede ngang magtampo yan. Okay, shutdown tayo. Lahat ng mga humanitarian services natin. Wala na muna. Total, hindi focus muna tayo sa simbahan natin, lahat ng yaman natin, sarilinin na muna natin. Oh, yung mga diyan, yung mga bilib na bilib sa Glory Mountain, Prayer Mountain. Oh, maano kayo, maglaway kayo, hindi kayo magkakaroon yan. Dahil mga korap kayo. Pwede nga siyang magagaganon eh. Kasi ako bilang isang maruming tao, marumi pa ang puso ko eh. Yan kaagad ang naisip ko eh. Dapat tong KOJC na to magdamot. Total lang nakikinabang, putang ina, pagka nagkakawang gawa sila, putya kalabit pengi yung mga Pilipino. Pero kapag kailangan mo na yung tulong nila, putya ka nagkakalimutan na. Ganyan kasi mga Pinoy, walang mga utang na loob talaga eh. Sabi ko kailangan wag na, magkuripot na sila na lang. Sila na lang magtamasa nung ginhawa na na dulot ng kanilang pagiging mabuting mga nilalang at malilinis ang puso. Sabi ko nga ganun eh. Kasi ako ganyan ako, paghigante ko eh. Si Pastor hindi eh. Sabi ko, Pastor, magalit ka naman. Pero hindi daw talaga. Sabi niya nga eh, win or lose, kaloob ng kamayan, win or lose, happy na din tayo. Pero masasabi ko lang, ang message ko lang talaga sa iyo, Pastor, na you have touched our lives. Kaming Banateros, you've touched our lives, you've changed us. Doon pa lang panalo na kami. So bakit kami malulungkot na natalo si Pastor Kibuloy bilang senador? Unang-una sa lahat, hindi naman niya talaga pangarap maging politiko. Si Pastor Apollo Kibuloy, ang tagal na. Ang tagal na yan pinatatakbo. May nag-offer pa nga dyan isang napakalaking tao, isa sa pinakamayaman sa Pilipinas, nag-offer nga sa kanya ng bilyon eh. Para lang tumakbo eh. Tinanggihan niya eh. Kasi nga, para sa kanya, ito ang politika ay mabaho, ang politika ay kadiri, ang politika ay madumi. Ayaw niyang pumunta sa isang lugar na madumi. Pero na-realize niya na dahil ginawa ito sa kanya, pupunta ako dyan, hindi para maging madumi, pero lilinisin ko yung gobyerno. Hindi pa siguro ready ang mga nandaya sa kanya, kung dinaya siya or yung mga hindi bumoto sa kanya, hindi pa siguro ready na maging disiplinado katulad ng KOJC. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta